Alright, so isang nagbabaga at nag-aalab na umaga na naman sa inyo mga peace. At salamat sa muli niyong panonood sa aking munting YouTube channel, no? So, may pag-uusapan tayong isang napakalupit na camera ngayong araw na to. Or, let's say, action camera. So, kung nagbabalak kang mag-vlog or mag-motovlog, baka ito na yung para sa inyo. So, ihanda na ang malamig na inumin at itatakil natin, i-discuss natin kung ano itong camera na to. So, stay tuned lang kayo mga peace. Alright mga peace, so ready na ba kayong malaman kung ano itong napakalupit na action camera na to? So, i-reveal ko na mga peace. So, ito siya. Ang DJI Osmo Action 4. Yun. So, ito yung box niya, no? Yan. So, ito yung box ng Adventure Combo. Kaya medyo malaki siya, no? Yan. So, sa side na to, makikita nyo kung saan nyo siya pwedeng gamitin. So, unang-una dyan, yung motovlogging, ski, underwater, tapos yung vlogging. Yan. Sa kabilang side, logo lang ng DJI. Tapos sa likod, yan, makikita nyo yung ilan sa mga specs ng ating Action 4 camera. Tapos, yung mga kasama niya accessories. Ayan, dito. So, sabi dito, 1 by 1.3 sensor and stunning low light. Okay. CMOS. Tapos, naka 10-bit D-Lug, no? Malupit. Tapos, deep freeze resistant and long-lasting battery. Yan. 4K na rin siya mga piece. 120 FPS. At yung field of view ay 155. Yun. Tapos, meron din siyang quick release and native vertical video. Yan. 360 horizontal steady. Waterproof up to 18 meters. Wala pa yun waterproof case, no? So, pag nilagay natin yung waterproof case niya, magiging hanggang 60 meters yung kanyang waterproof. And then, syempre, dual touchscreen. Yun. So, pakita ko sa inyo in close-up yung kanyang mga kasama, no? Yung mga accessories ng kasama itong Adventure Combo. Alright mga peace, so ito na yung lahat ng kasama ng ating DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. So meron tayong selfie stick, skeleton case, data and charging cable, battery case, battery, tatlo yan mga piece. Nasa camera yung isa. Yung ating camera mount. Magnetic clip. Dalawang locking screw. Lens cover. Sticker. Card. At last ay yung ating manual. So ito yung quick start guide at yung safety guidelines ng DJI Osmo Action 4. Alright, so pag-usapan natin tong ating mga accessories na kasama, no? So start tayo dito sa ating selfie stick. So mga piece, umaabot to ng 1.5 meter kapag in-extend. So check nyo na lang itong video na to. Yun. At ito naman yung skeleton case na napaka-premium ng itsura. So dito pwede rin nating kabitan ng magnetic clip
Yan. So para siyang gawa sa plastic na may pagka-rubber mga piece. Yun. So syempre, data cable, charging cable, ito yung gagamitin natin para ma-transfer yung mga files natin at syempre, mag-charge. Battery case. Oop, ayun. Yan. So kagandahan nito mga piece, no, bukod sa battery case siya, pwede rin natin siyang gawing power bank para sa ating mga gadgets, no. So in case of emergency na kailangan nating i-charge, kung wari ay cellphone, so pwede nating gamitin itong ating battery case para gawing power bank. So saksak lang natin itong Type-C to Type-C. Yan, yung isang end ay dito at yung isang end ay sa cellphone, kunwari, no? Kung yun yung gusto nyo i-charge. Yan. Siyempre, battery. Yan, meron tayong kasamang 3 battery. So, yung isa ay nandito. So, yung battery natin ay may capacity na 1,770 mAh. So, matagal-tagal na rin yun, no? Ng battery life. So, based sa aking experience, no, since nagamit ko na to mga piece prior sa video na to, maabot siya ng almost 2 hours. Depende sa resolution ng inyong image or ng video. Okay, so dito rin sa battery case natin, malalaman natin yung level ng ating mga battery. Kung lobat na ba siya, full charge, or malapit ng malobat. So, pindutin nyo lang to. Ayan. So, kapag red, ibig sabihin, lobat na. Pag green, full charge. Kapag kulay orange naman siya or amber, malapit na siyang malobat. So, yan ay mga around 30% na battery life. Okay. So, syempre, napaka-basic mount para sa ating mga helmet or kung saan nyo man gustong i-mount yung ating camera. Okay. So, ito ang isa sa maganda sa DJI, no? So, meron silang magnetic clip. Napakadali nyo na lang sasalpak yung inyong mga camera sa inyong mga selfie stick o saan nyo man siya gustong ikabit. Dito sa ating magnetic clip, no, mga piece, kung pupunta kayo sa dagat, hindi nyo may iwasan madikitan ito ng mga buhangin. So, kailangan nyo siyang linisin after nyong magpunta sa mga beach. Yan, para okay na okay pa rin siya, no? So, just for example, dito, no? Yan. So, i-clip nyo na lang siya dyan sa inyong selfie stick na ganyan. Dahil magnetic na siya, mga piece. So, ayan, o. Makikita nyo, sobrang lakas ng magnet niyan. Yan. So, ganyan na lang gagawin nyo, no? Hindi nyo na kailangan itornilyo or whatsoever para ma-mount itong camera nyo. So, ang gagawin nyo lang is idikit, i-press nyo itong magkabilang side at maglalak na yan, mga piece. Yun. Napaka-sturdy niyan. No? Hindi siya malalaglag. Ayos na ayos yung pagkakagawa ng DJI dito sa magnetic clip na to. Nga pala, ito palang skeleton case natin, no? Ay meron ding kabitan ng magnetic clip dito sa gilid. Yun, no? Yan. So, yan. Attach na siya dyan. So, kung gusto niyo yung portrait mode, yan. Pwede nyo gamitin to. Yan. Pang TikTok. Yan. Pang Facebook Reels. Napaka ganda, no? Napaka-functional ng mga accessory na galing sa DJI. Ito naman, mga piece, tong lens cover. I'm not sure kung paano to ginagamit. Nakita ko lang ay may butas siya sa gitna. So, I'm not sure kung
paano niya mapoprotektuhan yung lens, no? Since may butas siya. Tapos meron din siya mga parang washer dito sa likod, no? May mga bilog-bilog, 4 na piraso. Right, so comment nyo nga sa baba mga peace kung paano ginagamit to. Kung ano talaga yung purpose at function nitong lens cover na to, no? Yan. Para malaman na rin ng mga pisa natin dyan na gagamit ng ganitong klaseng camera. Alright. So, tapos na tayo sa mga accessory. So, mapunta na tayo dito sa ating mabalasik na DJI Osmo Action 4 camera. Alright, so dito na tayo sa ating camera. Yan, napakaganda, no? Napakaganda ng pagkakagawa, mga peace. Solid na solid, no? Alright. So, ano bang makikita natin dito sa ating camera? So, meron tayong shutter button dito sa taas. Speaker, no? Yan. Tapos sa ilalim, yung lagay ng clip. And then sa side, ito yung power button natin na quick switch din. Tapos, nandito rin yung ating USB Type-C na socket. So, ito ay i-press lang natin pababa, then slide. Yan. Pakaganda ng placing nila. Kasi, yung ibang camera, mga piece, magkasama yung SD card slot saka itong Type-C. So kapag mag-i-install ka or maglalagay ka na external na microphone, parang kakabahan ka, no? Baka matanggal yung SD card or baka mapasukan ng mga alikabok or kung ano man. So dito, solo lang yung ating USB slot. Yun, kinagandahan nito. So, sa kabilang side, nandito yung ating battery door. At syempre, nandito rin yung ating SD card. So, safe na safe siya rito, no? Yun. Yan. So, dito sa part na to, mga piece, ay makikita nyo yung built-in microphone. So, 2 piraso yan. So sabi sa online ay 3 daw pero hindi ko makita kung nasaan yung isa, no? So merong isa dito, merong isa dito. Tapos yung part nito, yung letter O, ay may sensor yan ng camera, mga piece. Yan, no? Yan. Yun. So, buksan na natin, no? Paano ba i-operate to? So, isang pindot lang, no? Sa ating power button. Yan. At mag-on na yan, mga piece. So, naka 16.9 tayo. Isin natin. Yan. Alright, so ano bang makikita natin dito sa ating camera? Dito sa main menu. Okay. Supportan muna natin. So, naka-photo mode tayo, mga piece. Yan. Sarado ko muna. Yan. Para makita nyo yung mga menu. So, dito makikita nyo yung size ng photo. So, 16:9 yung ratio niya. So, pwede natin pindutin yan at ilagay sa 4:3. Yan, kayo na bahala, no? So, ganito yung itsura niya sa 4:3. Yan, ganyan. Tapos may countdown din tayo dito. Kung gaano yung katagal. Kayo na bahala, mga piece. Yun. So, lipat tayo sa video mode. Yun.
So, video mode mga piece. So, iba naman dito. Sa ilalim naman, makikita nyo yung resolution, saka yung frame rate, no? So, kayo na bahala kung anong resolution yung gusto nyo at kung gaano kataas yung frame rate. Tapos, meron din tayong Rocksteady. Ayan. So, ito yung stabilization ng DJI. So, meron tayong Rocksteady, Rocksteady Plus, Horizon Balancing at Horizon Steady. Ayan. Siyempre, pwede din natin siyang i-off. Ayan. So, lagay lang natin siya sa Rocksteady. So, ito yung mga kuha ko, no? Nitong gamit, itong mga stabilization na to. Sa mga piso, ito yung kuha ng walang Rocksteady, no? Walang stabilization, no? Naka-off. Yan. Init. Alright. Ito naman yung kuha na merong Rocksteady. Yan. Lamig. Yan. Alright, so ito naman yung kuha mga piece ng Rocksteady Plus. Yan. Pansinin nyo yung pagkakaiba, no? Init. Alright, so same pa rin tayo, no? 1080p, 25 FPS. Tapos naka horizon balancing siya mga piece. So meaning kahit i-tilt mo yung camera mo, same view pa rin, no? Hindi siya tatabingi or hindi siya magbabago. Ayan. Kahit i-tilt mo ng left and right, same pa rin yung image niya. Ayan. Same yan. Ayan. Tinitilt ko na yan mga piece, no? Ayan. So, kung makikita nyo, hindi tumatabigi yung image or yung video natin. Kahit nakatilt yung ating mismong camera. Ayan. Alright, so mga piece, ito naman yung Horizon Steady. So, parang level up na horizon balancing. So, makikita nyo, ayan. Tabingi na yung ating camera, no? Pero yung image niya, yung video ay stable pa rin. Kung ano yung kuha niya, yun pa rin yun, no? Kahit itabingi natin, yan, yun pa rin yung kanyang orientation. Yan. Ayan, no? Tabingi na yan. 90 degree na yan mga fish. Yan, pero naka-level pa rin siya, no? Ayan, alis na ako dito mga fish. Sobrang init. Alright, so balik tayo mga piece. Ayan. So dito naman makikita nyo ay may isa pang mode. Yan. Sa camera na to, no? Ayan. Makikita nyo ay may pre-record, may loop recording. Yan. Kayo na bahala kung gaano katagal, no? Sa akin ay nakamax yan. Bahala na kayo mga piece kung anong settings yung gusto nyo. So, balik tayo sa main menu. Iyon. Alright, so kung makikita nyo, nandito yung playback. Ayan. Itong button na to, ito yung playback mga piece. Ayan. Iyon. Tapos dito sa side na to, nandito yung battery level. Iyon. Tapos, nandito naman yung kung gaano katagal yung remaining
na memory nyo na magagamit. So, sa akin ay nakalagay 6 hours and 2 minutes. Yan. So, sa side na to, andito yung settings para sa image quality. So, kapag nakita nyo naka-yellow tong salitang Pro, nasa Pro options kayo or menu. So, meron tayong exposure, yan yung brightness, no? Yan. Yan, color, normal, pwede kayong pumili, field of view, kung ganong kalawak yung gusto nyong makita sa inyong videos or camera, nasa sa inyo na yung mga piece. Yan. So, meron din tayo ditong mic. Meron tayong mic option para sa mic. Yan, merong stereo dito sa channel. Meron ding mono. Yan. So, meron din tayong with noise reduction dito. So, sa akin, nakaset ng high. Yan. Pero, pwede nyo palitan yan. And off, standard, and high. Yan. And then, pwede nyo i-off tong Pro mode. Iyon. So, dito nyo makikita yung standard na settings, no, na pwede nyo palitan para sa image and video quality nyo. So, field of view, yan, EIS, for electronic image stabilization, yan, tapos image adjustment. So, itong mga part na to ay hindi ko masyadong ginagalaw, no? Kayo na rin bahala kung anong settings yung gusto nyo. Alright. Okay. So, dito naman tayo sa taas. Swipe, papababa naman tayo mga piece. Ayan. So, makikita nyo yung ibang settings, no? Ayan. So, meron tayong ditong profile settings, no? Pwede kayong mag-add dyan. Ayan, para pwede kayong makapag-set ng profile agad-agad, no? Depende sa kukuhanan nyo or sa environment. Ayan. So, pwede kayo mag-add ng profile dyan. Ito naman. So, quick switch. Ayan. Ito yung sa gilid, mga piece. Ito. Yung quick switch na yan, ganito yung function niyan, mga piece. So, pag pinindot nyo to habang naka-on yung ating camera, yan. Pwede kayong pumili sa photos or video. Photo, video. Yun. Yun yung quick switch, mga piece. Ayan. Ayan. So, kayo bahala. Alam ko, pwede nyo ring piliin tong slow-mo. Pwede kayo mag-add ng time-lapse. Nasa sa inyo na, mga piece. Pero sa akin, photo and video lang. Yun. Yan, meron ding screen switch. And voice prompt. Yan. So, dito naman, brightness naman to ng iyong screen. Yan. And then, ito naman yung lock para sa orientation, no, ng inyong camera. So, kung makikita nyo, ayan, naka-landscape mode. Automatic yan, magpa-portrait mode kapag pinatayo natin yung camera natin. So, kung gusto nyong naka-landscape lang palagi, so, yan lang yung pipindutin natin. Yan. Yan, screen lock. Yan. Lock lang yung screen nyo. Swipe up lang, mga piece, para mawala yung screen. Screen lock, no? Tapos, ito yung voice control. So, dito, meron kayong 4 na option. Pwede nyong mag-start ng recording, stop recording, shutdown, at take photo. Ayun, nakita nyo, nag-shutdown siya. Yan, on natin ulit. Ayan. So, tingnan natin kung naka-on. Ayan, naka-on. So, makikita nyo may icon ng
voice control doon. Ayun, nag-take siya ng picture. Photo. Video. Ayan, balik natin. Okay, so try natin yung voice control. So, start recording. Start recording. Yun, so makikita nyo, nagbibilang na siya. Ayan, start na yung recording natin. So, stop natin yung recording, mga peace. Stop recording. Yun. Shutdown naman natin siya. No? Shutdown. Yun. And then, try natin yung isa. Yung last. Switch muna natin siya sa photo mode. Photo. Yan. Tapos, take photo. Yun. So, nag-take na siya ng photo, mga fish. Yun. So, balik natin siya sa video. Okay. So, dito naman, mga fish, itong part na to, itong option na yan, ito yung pampalaki at pampaliit ng front screen, no? So, ayan. Off. So, ganyan siya, mga piece. So, meron siyang space sa ibabaw at ilalim ng view or ng display. So, swipe na lang natin itong pataas. And then, off muna natin to. Yan. On. Tapos, swipe natin ito pataas. Yan. So, kung kita nyo, wala na yung space na block sa magkabilang side, no? Full screen na siya. Yun. So, swipe lang natin to para bumalik yung view sa rear na display. Okay. So, balik tayo dun sa menu, no? So, dito naman tayo, mga piece. Yan. So, meron tayo dito ng snapshot. Yan, settings yan, mga piece. So, kayo na rin bahala. So, akin ay naka-snapshot. Okay, so ito naman, single screen preview, no? So, meaning, pag naka-on to, yan, nakita nyo, naka-green. Pag naka-on yan, isang screen lang yung pwedeng yung buksan. Pag naka-off naman yan, dalawang screen yung naka-on, no? So, para sa akin, isang screen lang yung ino-on ko para save ng battery. Yan. So, nandito yung voice control settings. Ayan. English. Meron din Chinese. Ito yung mga voice command. Ayan. Start recording, stop recording, take photo, and shutdown. So, 4 lang siya, mga piece. Ayan. So, back tayo. So, meron din siyang OTG connection, wireless connection, video compression. Ayan. So, sa akin ay naka-H264. So, wireless mic, pwede nyo rin i-configure dito. Ayan, merong volume. Ayan. Sounds. So, sa akin ay naka-high. Ito yung sound ng speaker ng camera nyo, mga piece. So, grid. So, kayo na bahala dyan. Pwede nyo lagyan ng grid or ng lines yung inyong display. Ayan. Okay, so screen off. Yan, when recording. So, habang nagre-record, after 30 seconds, mamamatay yung screen. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung recording yan, mga piece. And then, ito sa auto power off, pag wala tayong ginagawa sa camera, after 2 minutes, mamamatay yung camera natin automatically. So, kayo na rin bahalang pumili dyan. So, meron tayo hanggang 30 minutes. Yan. Balik tayo sa settings. So, ano pa bang dapat nyo malaman? Yan, LED. Ito yung mga ilaw na yan, mga piece. Sa magkabilang
side. Ayan. Pwede nyo i-turn off yan. Kayo na bahala. Horizon calibration. Yan, meron din tayong yan. Ito, yung ibang settings dito ay hindi ko naman masyadong ginagalaw, no? So, yan. Pakita ko lang sa inyo. Alright. So, ano pa ba? Alright, so dito naman mga piece, ito yung sa zoom. Ayan. Hold natin, tap and hold, ayan. Pwede nyo, para sa video, no? So hanggang 2 times lang yung zoom level niya. Pero sa image or photo, Photo. ayan. So hanggang 4 times yung zoom. Ayan. Yun. Palta natin ito ng 16. Yun. Photo. Video. Yun. Alright. So, ang DJI Osmo Action 4 mga piece. Napakaganda. Okay, so yan yung touchscreen natin sa harap mga piece ay 1.4 inches, no? Tapos yung sa likod naman is 2.25 inches. Yan. Tapos yung SD card natin mga piece, ang supported lang nitong ating camera ay hanggang 512 gigabytes. So, pakita ko sa inyo, ito yung mga compatible na SD cards na pwede nyo gamitin dito sa ating Osmo Action 4. Ayan. So, post nyo na lang yung video para mas mabasa nyo silang lahat. Alright, so yung camera sensor natin is naka 1.3 inches CMOS, no? Yung lens natin ay naka field of view ng 155 degree. So, aperture niya is f2.8. Yan. Alright mga piece, dito naman tayo sa mga attachment na pwedeng ikabit dito sa ating Action 4 camera. So, syempre, number 1 dyan na kailangan ng mga vlogger ay yung microphone, no? Alright. So, may na-discover ako mga piece, no? Kung tight na tight yung budget nyo, eh meron tayong napakamurang option. So meron tayong ganito. So napakamura lang nito mga piece. So wala pa sigurong 300 to, no? Yan. So ito yung wireless. At ito yung wired. Yan. So bagay ito sa mga nagmo-motovlog. Yan. So, pakita ko sa inyo na talagang gumagana. So, unahin natin itong wired na external microphone. Yan. So, naka-on yan. Kabit lang natin to. Yun. So, nakita nyo, kapag gumagana siya, mga piece, yan, makikita nyo itong sound level. So, gamitin ko siya mga piece. Yan. Hello. Mic test. Nakikita nyo. Gumagana siya mga piece. So, gamitin naman natin yung wireless. So, kailangan natin tanggalin itong battery door. Sorry. Itong door nito, no, ng USB socket. Yan. So, madali lang siyang tanggalin. Dahil lang natin siya pataas. Yun. Tanggal na siya. At ikabit natin itong mumurahing wireless microphone. Yun. Tapos, turn on natin to. Ayun. Nice pa.
Yun. So, nakita nyo, meron siyang sound level sa taas. Ayan, oh. Check, check. 1, 2. Ayan, talagang gumagana siya mga piece. Ayan. So, dito nyo makikita kung talagang gumagana at compatible yung external mic na ikakabit nyo sa inyong camera. Ayan. At kung OC kayo at gustong-gusto nyo yung talagang branded mga piece at magandang quality, siyempre, kailangan natin ng galing sa DJI. So, meron tayo ditong mic adapter, no? Ayan. So, itong napakaliit na bagay na to ay nasa 2,000 pesos mahigit, no? Ayan. Mas gusto ko to mga piece, no? Kasi snug siya talaga. So, fit na fit siya dito mga piece sa ating USB socket. Tapos, meron pa siyang parang mga notch dito. Yan, nakikita nyo. Yan, sakat dito sa baba. Nakakapit talaga dito sa ating camera. Yan. So, talagang wala siyang galaw at saradong-sarado yung camera natin. Yung socket natin, no? Saradong-sarado siya, hindi siya mapapasukan ng alikabok or kahit anumang bagay na pwedeng pumasok dito sa ating socket. Yan. So, ito ay TRS adapter, mga piece. So, ano yung TRS? So, yun yung type ng microphone. So, meron dalawang type, no? Ng 3.5 jack. So, merong TRS at merong TRRS, mga piece. So, yung TRS is para lang sa input ng sound. Yan. Yung TRRS ay may kasamang sounds or output. Yun, nag-off na siya mga piece. Yan. Yan. So, ito yung example ng TRS at TRRS. Check nyo yun sa screen natin. So, yung TRS ay ginagamit kadalasan sa mga camera, no? Lalong-lalo na ay walang... So, yung TRRS naman, mga piece, ay ginagamit sa input ng sound or ng boses mo, tapos sa output mula doon sa device para marinig mo siya, no? Yun yung mga ginagamit para sa mga cellphone or sa mga PC, sa laptop, yung ginagamit nila pang Zoom para marinig nila yung kanilang kausap. Yan. So, yun yung pinagkaiba ng TRS at TRRS, mga piece. At meron pang ibang adapter na mabibili sa mga online platform or online shop, kagaya ng Boya. Ayan, at meron pang iba na hindi ko lang maalala, mga piece. Mga around 700 yun, yung mga ganun. Tapos ito, sabi ko nga is mahigit 2,000 pesos. Ayan. Tapos, bumili tayo nito, no? Ayan, yung lalagyan ng camera natin. So, if ever na magta-travel tayo, ilalagay lang natin siya sa bag, ay hindi magagasgas yung ating mga screen, no? At yung ating lens. So, murang-mura lang to mga piece. Ayan. So, parang gamusa yung loob niya. No? Talagang ginawa para sa camera, sa mga lenses, no? Ayan. Tapos, bumili rin tayo ng ganitong klase ng protection or case. So, ito ay silicone. So, bakit ko to binili, no? Meron ng kasamang skeleton case itong ating DJI Action 4. So, isa lang ang reason, mga piece. Itong ating stock or itong kasamang case ng Action 4 ay sarado itong part ng
sa battery door. Okay? So, papakita ko sa inyo, ilalagay ko tong camera. Since ako mga pis ay nagmo-motovlog, so kinakabit ko tong adapter na to, no? So let's say na nakakabit na yun na ganyan. Tapos naloba tayo mga pis. Nakaharang to mga pis tong ating skeleton case. So hindi natin agad-agad mapapalitan ng battery yung ating camera. Kailangan pa nating baklasin ito, tanggalin yung case para mapalitan yung lobat na battery. Okay? So yun yung dahilan kaya bumili ako ng silicone case na kagaya nung nakita nyo. Kagaya nito. Yan. So, pakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura ng ating camera kapag nakalagay siya dito sa ating silicone case. Alright, so ito yung itsura niya mga pis, no? Ayan. Tapos ilalagay ko tong adapter natin. Yung ating DJI mic adapter. Yun. So nakita nyo? Tapos kapag nalobat, madali ko lang ma-access yung battery door. Hindi ko natatanggalin to. Hindi ko natatanggalin to. So, access ko agad tong battery, mga pis. Yan. O, diba? Napaka-pogi. Alright, so siya nga pala mga pis, pwede nating i-connect ang ating camera sa ating mga mobile phones, no? So, punta lang tayo sa ating web browser. Tapos type natin DJI Mimo. Yan. Doon tayo mismo pupunta sa download center ng DJI. Since wala nitong ganitong application sa ating mga Play Store. So, punta lang tayo sa download center. Yan, makikita nyo dyan. So, click lang natin yan mga pis. Ayan. Alright, so then download Android application. Yan. So, download anyway. Alright mga piso, medyo malaki yung application, no? Ayan. So, nasa 654 MB siya. So, hintay lang tayo, no? Alright mga piso, after natin ma-download, so, click lang natin itong install. Ayan, wait lang natin siya. Yun, and then open. Alright. So, ayun na siya. Ganyan yung tsura ng application niya. Tapos, then agree. Okay. So, agree lang tayo dyan mga pis. Ayan, so ganyan ang itsura ng application ng DJI mga pis. Ayan. So meron siyang AI editor. Ayan, may support, may forum. Ayan. At meron tayong mga shot guides. Ayan, katulad niyan. Ayan. So, kayo na bahala mag-explore dyan mga pis.
Yan. Tapos, syempre, pwede natin siyang i-connect sa device kung saan pwede natin i-manage yung ating mga images at videos na kuha ng ating camera. At nga pala, meron dito sa application kung saan pwede nyo tanggalin yung selfie stick, no, sa inyong mga kuha. Alright, so i-connect muna natin yung ating device sa ating mobile phone or tablet. So dito i-click nyo lang tong icon na to, nakalagay device. Yan. Yan. Then click OK. Yan. Tapos while using the app. Yun. So hintay lang natin mga piece. Alright. Pasensya na kayo, medyo marami yung ating screen protector. Okay, so open natin yung Bluetooth nito. Yun, tapos connect natin yung ating camera. Yun. So, check verification code on DJI device. So, accept natin. So, this 2097. Accept. So, i-accept natin siya dito sa camera, mga piece. Okay. So, connect lang natin. Yun, nawala na siya. Alright. Reconnect natin. Yun. Yan, tapos connect. Yun. So, connected na yung ating device, mga piece, sa ating mobile phone or tablet. So, punta tayo sa home. So, tuturo ko sa inyo kung paano magtanggal ng selfie stick sa ating mga kuha, mga piece, no? So, dito sa homepage ng ating application, no? Punta lang tayo dito sa baba. And then, click mo tong album. Yan. Tapos, pili ka dyan kung ano yung video na gusto mong mawala yung selfie stick. So, wala akong kuha dito, pero bigyan tuturo ko pa rin sa inyo kung paano, no? So, just like for example, ito. Ayan. Tapos, pindutin nyo tong parang settings or equalizer na logo na to. Ayan. Nasa baba. Ayan. Tapos, may makikita kayong ganitong option. Invisi stick. Ayan. So, click nyo lang yan at mawawala na yung selfie stick nyo sa inyong mga kuha. So, ganun lang kadali, mga piece. Alright mga piece, so ito yung itsura ng ating DJI Osmo Action 4 camera kapag nakamount na sa ating helmet. So, ayan siya mga piece. Alright, so napaka-poging tignan mga piece, no? Yun. Alright, so sana ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon at sana ay makatulong yung video natin sa mga bagong nagmamay-ari ng ganitong klase ng camera. So hanggang dito lang mga piece, huwag nyo kakalimutan i-hit yung like, share at subscribe button. At syempre, hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So, as always mga piece, stay safe, ride safe, and peace out.